Ayan, so good morning, good day, magandang umaga sa inyo lahat, no? So for today's video, papakita ko sa inyo yung first file na included doon sa package ng school form automation natin ng SF2, SF5, SF9, SF10 at saka yung bonus nating automation na students profile na 100% nakalink. Ayan, so first para ma-master at kung paano ba ginagamit yung school form automation na to, okay? So, magbibigay ako sa inyo ng example. So, by the way, nandito tayo ngayon sa ating first file. Yung ating encoding sheets slash grading sheets slash behavior remarks and SF2. Ayan. So, ngayon, dito sa file na to, ito yung SF1, which is, I'm sure familiar kayo, both public and private school, meron ito, I think eh. Ayan, dito sa SF1, kung medyo tinatamad tayong mag-type, actually, hindi na kayo halos magta-type ng napakaraming pangalan ng bata. All you need to do is, pumunta ka na lang sa DepEd portal mo or sa LIS kung ikaw ay nasa public school. 'Di ba? So, ida-download mo lang doon yung generated na SF1. So, by the way, I recommend na gamitin nyo to kapag tapos na ang first quarter. Yung tipong naka-LIS na halos lahat ng mga learners mo. 'Di ba? Pero nasa pa rin niya kung gusto mong gamitin earlier than first quarter, much better. Okay, so kung ikaw naman yan sa private school, so kanya-kanyang paraan na lang kung paano niyo mailalagay yung mga pangalan ng mga bata niyo rito. Just in case na gumagamit kayo ng school forms. Okay, so diretso tayo rito ngayon. Now, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano din-download yung LIS, yung generated na LIS system coming from the DepEd portal, no? Pero just in case na nakapag-download na kayo, ang gagawin nyo lang doon is to copy the data. Lahat ng data na meron doon sa generated SF1 and ipipaste nyo ngayon yan lahat dito. So by the way, itong nakikita nyo yung template ng SF1 na nandito is 100% exact and the same. Para pag pinaste ninyo, hindi kayo mag-struggle. Kasi alam nyo naman, kapag may mga naka-merge, ganyan, hindi mo basta makaka-copy and paste yan. But since para mapadali ang trabaho natin, no, I decided to copy the exact format or template ng SF1 para pag nag-copy paste tayo, diretso. 'Di ba? Hindi kayo mahihirapang mag-copy paste. Okay? Now, let's say for example, meron na tayong dalawang students na nandito. So, technically marami po 'yan ha. So, nagbigay lang ako ng dalawang example dito. So, meron ako dito mga LRN, pangalan ng ating students, their gender, birthday, age. Ayan. So, yung typical data na makikita ninyo sa ating mga learners. Ayan, including their guardians or parents, modality, and their remarks. Ayan. So, for example, lahat yan na i-paste na natin. Okay? Then, of course, do not forget pa rin na mag-input dito. By the way, ito rin, naka-copy-paste din po ito diretso. Ayan. So, diretso. Ito, may iba lang po ito ha. Ang ilalagay nyo dito ay grade 8. Grade 8 talaga. Not yung year level 2. So, if you know what I mean, wag nyo na po yung ilagay. Grade 8 ang ilagay nyo kung siya ay grade 8. 8 mismo ang ilalagay ninyo ha. Okay? Then, itong nakikita nyo ngayon template na nasa harap ninyo, hindi po ito advisable i-print. Dito lang po kasi natin i-encode lahat ng data na kailangan natin para sa ating automation. Then, of course, the section. Ayan. So, pag nagawa nyo na po lahat yan, by the way, hanggang dulo po lalagay nyo po yan dito. For example, ayan. Okay, ayan. Example, that is the name of our principal, by the way. So, yan. So, for example, yan na ilagay, na kumpleto nyo na yung data. So, ngayon, ready na po tayo. Yan yung first step. Okay? Once na-satisfy tayo sa data at sure na kayo na accurate lahat, yan na yung first step natin. Second step, you are going to proceed now to grading sheets. Ayan. Dito sa grading sheets, may makikita kayong tinatawag nating navigation. Ano ba tong navigation? So, lahat po yan link directly sa file na makikita ninyo. So, for the meantime, di muna natin yung i-click. Pero technically, pag click nyo yung card, mapupunta kayo sa card template, sa encoding sheet, sa attendance, sa students profile, SF10, SF5. So, sa ngayon, hindi mo natin gagamitin yan. Focus tayo rito. Now, kung mapapansin niyo may mga pangalan na kagad na nakalagay dito. Okay? So, diretso na po yan. Their name and LRN. So that from time to time, nakikita nyo pa rin kung sino yung nilalagay yung grades. Ngayon, dito naman sa grading sheet, kaya nga po siya tinawag na grading sheets kasi this is the only sheet for you na para kung saan mo ilalagay yung mga grades mo. Dito nyo lang po yan ilalagay, wala na pong iba ha. So, yung nakikita nyo dyang number, okay, may number yan, 1, 2, 3, and 4. Technically, ibig sabihin yan, first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. That includes also the average. May na-average na rin yan kagad, diretso. So, hanggang dulo po yan. All you need to do is to accomplish na lang, ha? So,
So, i-input na lang po lahat ng grades for per quarter. Tapos itong nakikita nyong kulay green, ito naman po ay para sa MAPE subjects. Ayan. So, sa ngayon, hindi pa to naka-format sa matatag na latest. Kasi alam ko sa matatag, dalawa na lang ang subject sa MAPE. Yung pinagsama na yung music at arts, tapos yung health at PE kung hindi ako nagkakamali. Pero for the meantime, ito muna yung template natin. Okay? Then, sa bandang huli naman, dito sa bandang huli, ang maganda dito sa template na to kasi, meron na kayo kagad nakalagay na distinction. Malalaman nyo na kagad per quarter at saka pinaka-overall distinction kung ano ba yung nakuha ng bata. Including also the general average. Yan. So, technically, ang gagawin nyo lang dito is to encode. Wala na po kayong ibang gagalawin. Okay? Next. So, kapag satisfied na kayo sa pag-encode ng grades na yan, remind ko lang po ulit mag-e-encode lang po kayo ng grades. Wala po kayong isusulat na kahit anong pangalan dito. Encode lang kayo ng grade. Okay? It's up to you kung gusto nyo i-double check. Actually, much better ngayon kasi syempre kayo pa rin ang gagamitin nyo. Nasa inyo ang consistency nito kung paano nyo gagamitin. Okay, so yung next natin is yung report on behavior. So, alam nyo na po itong lahat, no? SOAORO. So, saan to makikita? Ito po yung nasa likod ng card. So, soon, ipapakita ko sa inyo yung template card natin according to the memo ng DepEd kung ano ng template ang gagamitin natin. Okay, so ayan, ito yung nilalagay natin sa likod ng card, yung SO, sometimes observe, di ba? Always observe, yung mga ganyan. Okay, so dito ini-input lang po yung AOSO. Wala na po kayong ibang gagawin. Okay, then meron din po siyang navigation kung saan nyo gustong pumuntang file. So diretso na po yan. Okay, then after nyo mag-input ng AOSO, punta kayo ngayon dito sa SF2. Dito po wala kayong gagawin. Wala kayong ibang gagawin, wala kayong pipindutin, wala kayong ilalagay. Ang purpose lang nito is to check and verify kung yung nagawa ba nating SF2 na attendance is correct. Ngayon, sa panibagong video, ipapakita ko sa inyo kung nasaan ang encoding ng SF2 na to. Okay, by the way, nandito ulit, meron tayong navigation. Ayan, so sa navigation, kung saan nyo gustong pumuntang file, diretso kayo mapupunta doon. Okay? Then, reminder ko lang po sa inyong lahat, no? Kapag gumamit kayo ng navigation ng ating template, pag gumamit kayo ng navigation, merong lalabas na ganito. Yan. Merong lalabas na ganyan. Okay? Pag nakita nyong lumabas yung ganyan, ang pipindutin nyo palagi ay update. Huwag nyo pong i-close or huwag nyo i-click in don't update. Laging update po. Okay, so pag clinic niyan, okay, lalabas ngayon yung card. Ito na yung sinasabi kong template ng card, which is i-discuss natin to sa next video. Okay, see you next time. Bye-bye.